ito mayaman to, dapat ito malaki kita. Hindi po ganun. Are you getting the point? Yes. Now, ang tanong ko, if that is God's plan for us, bakit may mahirap? Kasi tamad. Kasi tamad. Not, well, hold on. Alam niyo kung bakit may mahirap? Kasi po, the good Lord, no, listen to this. The good Lord will always respect the decisions that you will make. Yes! Ang magde-decide po niyan, not kayo. Yes! Am I talking with sense here? Yes! Guys, kaya lang, sometimes we carry some beliefs na hindi po tama. Parang ganito, hindi baling walang pera, ang importante? Masaya! Masaya. Hindi baling walang pera, ang importante? Masaya! Paano ka sasaya? Wala kang pera. And sometimes we even have this belief, pag kumain na 3 beses isang araw, pasalamat sa Diyos. I'm not saying we don't thank the Lord for that. I'm not saying we don't glorify God. But what I'm trying to say is, bakit yung kahirapan mo, siya pa sisisihin mo? Nakikita mo? So, minsan, meron tayong mga beliefs that we carry. So, what I'm trying to say is, ito po, at least ito makuha mo. Kasi po, ang Diyos sa sayaw, kakanta, gusto niya magbubugi pa, pag gumanda ang buhay mo, kasi anak ka niya, gusto niya umasenso ka. Gets nyo? Ma'am, okay ka ba dyan? Kasama ko po yung aking may bahay. Palakpakan po natin si Miss Green. Ito ka sa harap, ma'am. Okay ka lang. Okay ka lang dyan. Pinapupunta ko sa I get the point. Now. Before you leave this room, are you with me? Yes! Before you leave this room, I want you all to understand, ito po ay dapat na magkaroon ka. But, listen, hindi mo siya makukuha kapag hindi maganda ang plano ng buhay mo. Tama! You need a good plan. Yes! Ganito. Tiger Woods. Kilala nyo? Yes! Pwede ba tayo magpaturo kay Tiger Woods kung paano mag-basketball? No! I don't think so. That doesn't make sense. Kung meron po dito mga professional, pwede nyo ba kung meron dito accountant, kung may engineer dito, kung may architect, kung may lawyer, pwede nyo ba akong turuan kung paano mag-mandibular block at magbunot ng ngipin? Again, that doesn't make sense. Kasi ba ang point ko po, bagay na hindi mo alam, syempre, hindi mo kaya ituro. Yan tanong ako. Yan. Syempre, ayaw ka nahirapan ka, mami. Nakaingit naman. Mamaya, may papakilala ko sa'yo. May kasama pala. Mayroon pala. Asan na ba ako? Excited. Ang sinasabi ko po dito, bagay na hindi mo alam, hindi mo kaya ituro. Now, paano tayo tuturuan ng teacher natin sa eskwelahan? Magkabahay, magkalupa, magkakotse at yumaman. Eh kung sila mismo, hindi mayaman. Tama. Hindi gets nyo? Paano ka tuturuan ng nanay at tatay mo na mag-business kung sila hindi negosyante? Tama. So, bagay na hindi nila alam, hindi nila kaya ituro. Nakalimutan ko po magpakilala sa inyo. Ako po ay si Doc Pat. Ang tawag po nila sa akin ay Doc Pat. Simply because dentista po ako. So, dati po nagtuturo po ako sa CEU. Nagtuturo po ako sa CEU dati. So, I would like to believe until now I can discuss with you all kinds of cancers. Kasi po, ang tinuturo ko, surgery, oncology, pathology. Now, nung nag-asawa po ako, kulang po ang pera. I'm not saying hindi maganda magturo, pero kulang po ang pera sa amin, mag-asawa. So, nag-medre po ako ng Astra Pharmaceutical. So, to cut it short, sandali lang po ako doon, napahirate po ako ng ibang kumpanya. And then, I rose among the ranks, tapos naging manager po ako. Tapos, medyo related sa Uno, just bear with me, may pupuntahan po ito. Inimbitahan po ako sa Uno, hindi po ako biktima ng, yung tawag namin, kidnap. Yung hindi mo alam, ano nangyari, bakit ako nandito, ano ginagawa ko dito. Ako po, biktima po ako ng pamumulit. Not once, not twice, 3 times, 4 times. Many times po ayaw kong puntahan. Simply because alam ko na yung pupuntahan. Pero, ang sinasabi ko po dito, lahat po na nag-uuno, makukulit po yan. Yan, yung mga tumatama na yan. Tapos, may listahan po yan, nakasulat pangalan mo. Talaga. Well, what actually happened to me, sabi ko, pare, hindi ko kasi linya yan.
Sabi ko, hindi pala niya yan. Number 2, recruit kasi yan. Number 3, pag nakakuha ko ng tao ko dyan at hindi nagtrabaho, it won't work at all. Number 4, wala akong oras eh. Busy nga ako, manager nga ako eh. At ang pinaka-ayoko sa lahat, alam ko na, yung pupuntahan ko, yung mga tao sa uno, parang nasisiraan ng bait. Diba? Baliw. Kapag yung mga yan, yung mga first-timers, hindi ko iniisip na maintindihan niyo sila. Hindi niyo talaga maintindihan, hindi kaya. Alam mo bakit? Kasi yung mga yan, alam na alam nila, yayaman sila sa uno, kaya ganyan yan. Yung mga pumalakpak na yan, mga bayaran yan. Yung bayad na bayaran. Well, ano po ginagawa ko dito? Kasi po, after presentation, well, ang nangyari po sa akin, sabi ko, pare, sige Tuesday. Pero ang intention ko, i-move ko ulit pagdating ng Tuesday. Hindi na ako pinalwag, so sabi ko, nakalusot na yata ako. Kaso, paglabas ko ng opisina, nandun siya. So, nakunan ako ng choice, dinala ako sa opisina. Eto na. Well, I'll make it short, I'll cut it. After presentation, ang good news, wala po akong naintindihan. So kung nakaupo ka dyan at sinisipa may nag-invite sa'yo, matagal pa ba yung mataba na yun sa'yo? Ha? Ganyan na ka lang. Tuloy nyo lang. Thank you, boss. Nakukuha nyo? Well, ano nangyari? Sorry po. Ang nangyari, after presentation na lang ako naintindihan. Pero meron po nagsalita, kagaya po nung pinapakita ko sa inyo. So ito lang po yung papakita ko sa inyo. The reason why I'm standing here is, nung tinanong sino may gusto yumaman, siyempre daasan sila ng kamay. Now, I believe that God is always watching us. Do you believe also? Yes! Now, I would like to see the hands of those people na may gusto talaga magkabahay lupa at kotse. Mas mataas, mas mayaman. Ang hindi mataas, mamamatay ng lupa. Palakpakan natin sila, palakpakan natin. Alam niyo nangyari? Sa Manila po kasi, ganito sitwasyon. Nung tinanong niya, sino daw nakakaipon ng 10,000 pesos every month, sa Manila po, mahirap pong ipunin yan. I don't know the situation here in Hong Kong. Same! Negative pa na! Parang yung tonsils mo gumagano pa sa school. The same. Well, actually, sabi ko po, manager po ako. Sabi ko, easily I can save because I would like to plan my life as early as possible. Pero kinumpute po sa harapan ko. Kahit daw mag-ipon ako ng 12 months, at if I started saving this year, 2012, did you know na ang may ipon ko ng 2012 is 120,000? And mind you, this is not bad at all. Kasi po, mahirap na ako mag-ipon. So sabi ko, okay yan. Kaya lang, ang problema, I will have to believe na kapag masipag ka at matyaga ka, itutuloy ko lang kasi aasenso ako. Kasi yung ang turo ng nanay at tatay ko eh. Anak, isa mga natutunan ko. Pagbutihin mo pag-aaral kasi ang katalinuhan hindi nananakaw. Tama? Kahit masunog ang bahay, matalino ka, hindi manakaw. Well, tama yun. But the truth of the matter is, yung katalinuhan hindi pwede pambayad sa grocery. Diba? Now, isa natutunan, pag masipag ka, matyaga ka, yayama ka. Kapatid, hindi po totoo yun. Pero I'm not saying hindi ka dapat masipag, hindi ka dapat matyaga. Hindi ko sinasabi yon. Pero sinasabi ko, sipag at tiyaga, hindi enough para payamanin ka. Kailangan yung sipag mo at saka yung tiyaga mo, dapat, yung ginagawa mo, dapat pampayaman. Tama. Kasi yung pinakita sa akin, 120,000 per year, nakakaipon ako ng Gmail every month. Sabi ko, itutuloy ko lang siya for the next 10 years of my life. Did you know, nasa 2022, mabilis lang yan. After 10 years, I would have myself 1.2 million. Kaya lang, the truth is, mahirap nang bumili ng brand new na kotse sa 2022 ng 1.2 million. Correct. Eh, paano pa yung pagyaman? Well, hold on. Akala ko kanina, nagkakaintindihan tayo that we all do believe na hindi tayo papayag, na mamamatay tayo, na wala tayong bahay at lupa. Eh, paano na? Uno. No, hold on. Hindi uno. Hindi nga. Ayoko mapag-usapan uno. Alam mo, point ko lang dito? Kahit si Barack Obama, na bagong presidente again, na re-elect, kahit siya tawagin natin dito, wala kang maintindihan pag hindi ka ready makinig. Yeah. It's as simple as that. Yes. After seeing the figures, sabi ko, pakinggan ko nga ulit siya. Pero sabi ko nga, hindi po ako mamakumbinsi sa inyo sa uno, pero I am here to tell you kung paano
paano kumita ng pera? Okay ba yun? Okay.